araw mga ka-dimples! For today's video nga po pala, tara samahan niyo ako magbislad ng isda. Matagal-tagal na nga rin ang ito'y huli kong ginawa. Inuna ko nga po munang gawin ay ang mag-prepare ng mga sangkap. At ayan nga guys, nagsimula na akong mag-exercise para lumit ang aking braso. At nung madurog ko na nga po lahat ng bawang, lumabas na rin ako para linisan ang ating isda. Pinabili ko nga po pala ito kay boss kanina sa dumaang mag-iisda. Pagkatapos ko nga po palang tanggalan ng hasang yan, hiniwa ko na rin. Mahirap talaga magbarunong sa ganitong gawain. Nadudurog na nga ang isda sa paghiwa ni Ka-Dimple. Dahan-dahan oy at baka wala ka nang makain. At yan nga, 10 beses niya pa yan hinugasan. Ay ang sosyal naman itong isdang ito at may patisyo-tisyo pa si Ka-Dimples. At ayan nga, minekos-mekos na ang paglagay ng ricado. Nadurog na lalo yung Ka-Dimples. Nilagyan na nga po ng asin. At pagkatapos ay nirambol-rambol ulit. At huli ay nilagay na yung pampakindat. At pagkatapos ay dinuyan-duyan pa. Ito daw ang sikreto para manuot ang lasa. At ayan, ibababad daw muna ni Ka-Dimple siya ng 3 taon para daw mas malasa. At habang nakababad ang isda, naging barako muna si Ka-Dimples. Naka-100 balik lang naman daw siya dyan para mapuno lahat ng lalagyan sa loob. Pag inaabot talaga yan si Ka-Dimples ng sipag, di mo na maawat yan. Katapos ngang mapuno ang CR, nilatag na nga niya yung isda na pangpaing sa pusa. Kinandahan pa ni Ka-Dimple sa paglatag niya para matuwa ang mga pusa. At ayan nga, bitbit na ni Ka-Dimple ang mga isda at inilagay na nga po sa taas ng tricycle. At ayan, todo bantay nga si Ka-Dimple at baka daw talaga makain ng pusa. At maya-maya nga lang ay may naispatan na si Ka-Dimple na kalaban. At nakipag-eye to eye contact pa nga sa kanya. Maghapon talaga ako magbabantay dito.